Good day sa inyo. So may another vlog na naman tayo, no? So shoutout sa mga solid followers natin dyan, no? So tutok lang tayo lagi. Marami tayong matututunan dito. So yung vlog natin dito, guys, TCL na PCB board na window type po. Another TCL na naman. So ito po yung board na yun. No? So syempre papakita natin yan. Ite-testing natin yan. No, kung ano nagiging problema niya. So sasaksak na natin. Diretso na natin. Nakasetup na siya. Nandito na yung kanya. No, bagamat hindi ito yung pan niya, pwede naman itong pan-testing kasi parehas lang naman ng sakit niya, then kaya naman din yan paandarin. Importante, wala lang siyang blower. Pag magte-testing kayo ng mga ganito kalalaki, huwag nyo nang lagyan ng blower. Okay po, no? So, dapat original na motor ang gagamitin ninyo sa mga window type pag isasalpak nyo na hindi to pwede. Pan-testing lang pwede siya. Ayan, so saksak natin. Tignan nyo maigi kung anong nagiging problema, no? So, ayan, may power naman siya. So, CF, normal lang po yan. So, patayin lang natin saglit yung ilaw para makita ninyo yung kanyang receiver. No? So, tignan natin yung on. Ayan. So, mapapansin ninyo, wala yung ilaw niya, no? Yung kulay green. Ayan. Pero nagpa-power siya. Pero yung ating main PCB board, ay walang light indicator. Ayan, kita naman, no? Wala siyang ilaw. Pero napipindot siya, magkakaroon siya ng power, no? Tapos antay ka saglit, no? Wala pa rin ditong light indicator. Obserbahan lang natin. No? So, dapat iilaw ito eh. Ayan, so nagka-drop na. No? So, ibig sabihin, ang issue nito, yung power niya ay nagda-drop. Okay? So, ang gagawin natin dyan, first step, na dapat ninyong tignan, siyempre, baka mamaya, kaya hindi siya umiilaw, baka dead, shorted na yung kanyang LED lights, no? So, set tayo sa diode, dahil ito ay klase ng diode, no? Ang meaning kasi ng LED ay light emitting diode. No? So, ito yung guhit niya, palatandaan ng cathode, no? May guhit siya cathode, ibig sabihin, ito yung anode. So, dito yung positive natin. No? So, dapat iilaw siya. So, mapapansin nyo, umiilaw naman siya. No? So, bakit di siya umiilaw? Ibig sabihin, wala pong nakakapasok na voltahe papunta doon sa kanyang LED. So, ibig sabihin, may missing voltage na nagaganap sa isang PCB board. So, ayan po yung titignan natin sa isang PCB board kung sino yung nawawala. Okay? So, ayan, baliktarin natin yung PCB board. So, tanggalin muna natin itong sa compressor. Baka mag-short eh. Mamaya na natin ikabit. So, wag yung hawakan yung capacitor, no? May tira pong ano yan, voltage yan. So, safety first tayo pag tayo nagto-troubleshooting. So, dito sa PCB board niya, makikita nyo naman sa monitor, may mga voltage parameters dyan na naka-ready na. No? So, makikita mo rito, merong 12 volts, 15, at saka mga 5 volts. No? So, ayan yung titignan natin. No? Kung sino dyan yung nawawala. No? So, saksak natin. Ayan. So, DC test. Ayan. So, may power naman siya. Tapos, nagda-drop. Okay. So, may 12 volts siya. No? Then, dito naman sa isa, yung para sa 15 volts, ay dapat meron din. So, meron siyang 15 volts. No? Check naman natin yung 5 volts. Saan ba yung 5 volts niya? Eto, nandito sa receiver niya. Okay, meron 5 volts. No, yung about naman dun sa kanyang 3.3. Ito po yung 3.3. Ito po yung para sa system IC. Check din natin yan kung meron yan. So, tignan natin. So, nasa 0.6 lang siya. Nasa 0.6 lang siya. No, wala pa siyang 1. No, so, mababa po yan. Mababa po yan para sa system IC. No, so, on natin ulit, no? Tignan natin. Yung 3.3. Mababa nga. Ayan, no? Okay? So, check na natin, no? Kung saan nagkakaroon ng problema. So, ayan guys, meron akong napansin sa kanya. Kung makikita nyo sa monitor. No, meron siyang sign na corroded, no, na para siyang nabasa, no? So,
So, ang nakakabit po dyan ay 1 mega ohms na resistor po, mga sir. Ang 1 mega ohms na resistor po ay very sensitive po. Very thin lang kasi yung hibla, no? Para dyan sa mga resistor na yan. So, pag nagkaroon ng konting moisture dyan o nababasa, pwede po itong mapatid agad, no? Or mag-change value. Ano ba ang papel niyang startup resistor na yan sa ating auxiliary coil? No, kasi yung 1 mega ohms na yan, na kung tawagin na startup resistor, no, kumukuha po yan sa 300 DC, no, ng pansamantalang kuryente, no. Pansamantalang kuryente para po sumipa yung ating auxiliary coil, no. Pagka nagpa-power naman siya, no, mapapansin nyo, nagpa-power siya. No, so kahit sabi mo nagpa-power siya, kasi ang ating switching IC, no, nangangailangan po yan ng maliit na kuryente, no? Maliit na voltage lamang, no? Kahit sabihin mong change value na, yung 1 mega ohms mo, naging 5 mega ohms, pwede pong ano yan, no? Pwede pong mag-start pa rin yan. Pero pagka in-on mo na siya, o kaya nag-start ang compressor, ay nagsha-shutdown po yung ating power switching kasi hindi na sumasapat yung voltage doon sa ating auxiliary coil. No, yung dun sa naiipon doon sa kanyang capacitor. No, doon po kasi pumupunta yon para po mag-start yung ating power switching. Ngayon, syempre dahil nakitaan natin ng konting ano lang naman, no, hindi pa naman tayo sure, no, i-sure na natin, no, i-check na rin natin yung mga resistor na yan. No, so dahil resistor yan, i-set natin yung ating tester as a resistance. Resistance check po tayo, mga sir. No, so check natin yung 1 mega ohms. Ayan, so may 1 mega ohms naman. So, ibig sabihin, goods po yan. Now, then check natin tong isa, yung isang resistor. Kung mapapansin ninyo, no, 22 kilo ohms po ang value niya. Yun? So, change value po yan, mga sir. No? So, papalitan na natin yan. Check din natin tong isa. Dapat 1 mega ohms din yan. So, nasa 0.8 na lang. No? So, medyo malayo-layo na rin. Okay, dito. Ganun din. So, ang gagawin natin dyan, dahil ito lang yung nakita natin, ito medyo little bit lang naman. No, kasi ang resistor naman pa nag-change value yan, pataas. Hindi po pababa, no? Kung pababa, hindi po, wala pong resistor na kapag nasira, pa 0 ohms, no? Yung mababa yung value niya. No, madalas po sa resistor, pataas po pa nag-change value, hindi po pababa. Lagi natin tatandaan yan. Pataas po ang value kapag nasisira ang resistor. So, kung 0.8 po ang nare-reading nyo dahil 1 mega ohms yan, no, pasok pa po yan, mga sir. Kasi pag uminit pa yan, tataas pa yan no? So, ito lang papalitan natin. Itong 1 mega ohms. Okay? So, palitan natin. So, ayan, applyan muna natin ng desolder paste. No, para clean yung ating surface pagka tayo ay naghihinang at saka mas mabilis siyang mag-melt. No, yun po yung purpose niyan, mga sir. So, ayan, testerin na natin, napalitan nating resistor. Tignan natin kung may 1 mega ohms na siya. So, ayan, kung makikita ninyo, no, nasa 0.9 na siya, no. So, pasok po yan, no. Ayan. So, kanina nababasa natin, nasa kilo ohms po siya. No, so, goods na po yan. So, testing na natin, no. Tignan natin kung tama yung hula ko. Saksak. So, ayan, nag-power din siya ulit. On natin para makita natin yung light indicator. Ayan, umilaw na siya, oh. Diba? Amazing. So, hintayin na natin mag-start. Sigurado na yan. So, ayan, nag-i-start na yung ating compressor and yung ating fan.
Okay, so tumama na naman yung ating panghuhula. Di ba? Angas. O, di ba? So, ayan, another chamba na naman tayo. Marami na naman tayong natutunan, no? So, meron lang ako ipiplex sa inyo, no? So, meron nga pala, ito nga pala yung ginagamit kong pabango, no? So, mga gustong mag-avail, i-PM nyo lang ako, no? Sa murang halaga lang po, mga sir. No? Napakabango po niyan, no? Ayan, so thank you so much po sa mga tumatangkilik ng ating video, no? Ito po ay pag-share namin para po kahit papaano po, pagdating sa site, ay meron tayo kahit konting kaalaman sa electronics, no? So, sa mga gustong matuto, no, ng electronics, meron din po tayong tutorial, no, na pwede nating attenan dito. Online tutorial po. Hindi nyo na po kailangan pumunta dito para po turuan kayo. Sa online lang po, sapat na para maituro sa inyo kung paano po mag-ayos ng inverter aircon PCB board. Thank you so much and goodbye. Sa